Hello everyone! For today's discussion is pag-aralan natin yung 4-piece factor model. But if for anything else, this is your Mommy Wise, a registered psychometrician and a certified research specialist. Ano nga ba yung 4-piece factor model? Ito po yung isang sikat na tool sa psychology at psychiatry. Ginagamit po ito ng mga professional para maintindihan po kung bakit nagkakaroon ang isang tao ng mental health issue, kung ano yung nagtitrigger dito at kung paano ito mariresolba. Imbis na tingnan lang po yung mga sintomas, tinutulungan tayo ng model na to para makita po yung buong kwento ng pasyente sa pamamagitan po ng 4 na mahalagang factors. Ito po yung tinatawag natin na predisposing, precipitating, perpetuating, at protective factors. So we have here the first P. Ito po yung tinatawag natin na predisposing factors o yung the vulnerability. Ito po yung mga underlying vulnerabilities o yung mga malalalim na dahilan kung bakit mas madaling magkaroon ng mental health issue ang isang tao compare po sa iba. So matagal na po silang naroroon bago pa lumabas yung mga unang sintomas po. Like for example, may genetic history ng depression yung family, nakaranas po ng childhood trauma, may chronic illness o likas na perfectionist o ang neuroticism po na tinatawag o madaling ma-stress po. And then we have precipitating factors. Ito po yung tinatawag natin na triggers. Ito naman po mga immediate events o stressors po natin. Ito po yung mga mismong nagtitrigger o sumindi po dun sa problema. Kumbaga, ito po yung straw that breaks the camel's back. Okay ka naman nung una pero dahil sa event po na ito, bigla po nagmanifest yung disorder. Like for example, bigla po nawalan ng trabaho, pagkamatay po ng mahal sa buhay, isang matinding car accident, o pakikipag-break po sa isang long-term relationship. And then we have perpetuating factors. Ito po yung maintainers na tinatawag. Ito po yung mga bagay na nagpapanatili po dun sa kondisyon para hindi po gumaling. Sila po yung dahilan kung bakit pabalik-balik po o naglalak po sa pwesto yung mga sintomas. Kaya mas nahihirapan po yung tao na makarecover. Like for example, laging pag-iwas sa tao, social avoidance, paggamit po ng alak o droga, paulit-ulit po na negative self-talk o kawalan po ng mga kaibigan at pamilyang matatakbuhan. And then lastly, we have the protective factors. Ito po yung strengths po, no? Ito po yung mga magagandang bagay at positive na aspect po sa buhay, ugali at kapaligiran po ng isang tao. Sila po yung nagsisilbing buffer o panangga sa stress para hindi lumala po yung kondisyon. At malaki po yung tulong nila para mabilis po yung recovery. Like for example, yung supportive family, magandang coping mechanisms, katatagan po ng panlalalapi o financial stability o yung mismong pag-attend po ng therapy o session. Again po, lagi po nating tatandaan yung 4-piece factor model. Predisposing factors, precipitating factors, perpetuating factors, at protective factors. Para po mas madali nating ma-visualize kung paano po mag-work yung 4-piece model, isipin po natin yung mental health condition na isang campfire o malaki pong apoy. Sa predisposing factors po, ito po yung mga tuyong kahoy. Sila po yung nakasalansa na doon sa atin po, no, innate na po yan. Yung setup po na handa po mag-apoy anumang oras kapag po nasindihan ng precipitating factors po natin. Sila yung precipitating factors po natin, ito po yung mismong posporo o match na itatapon po dun sa predisposing po natin para po mag-spark o mag-trigger po at magbuo po ng isang malaking apoy. Sa perpetuating factors po, ito po yung ihip ng hangin na patuloy po na humahampas po sa apoy. Ito po yung nagpapalakas palalo. Sila po yung dahilan kung bakit hindi mamamatay-matay at patuloy na nagbabaga po yung apoy doon sa ating predisposing factors. And then lastly, yung protective factors po natin, ito naman po yung safety net natin o yung fire extinguisher na nakahanda lang po sa tabi. O kaya biglang buhos po ng ulan, no? Sila po yung may kakayahang magpaliit o tuluyang umapula po dun sa apoy para mas magiligtas po yung taong meron po ng isang mental health conditions. Ang 4-piece factor model po ay nagpapaalala sa atin na yung mental health po ay hindi isang simpleng isang dahilan, isang resulta dun sa sitwasyon po. Walang iisang tao ang nagigising na lang ng isang araw na may depression o anxiety o iba pang pong mental health conditions nang walang malalim po na pinanggagalingan. Pero po ang pinakamagandang lesson po dito kung paanong may mga factors na nagpapasimula at nagpapanatili po ng apoy, like for example yung predisposing, precipitating at perpetuating po natin. At meron din pong paraan para palakasin po yung
protective factors po natin sa pamamagitan naman po ng pagbuo ng suporta, pag-aaral po ng tamang coping mechanisms at paghingi po ng tulong sa eksperto. Kaya na po natin kontrolin yung apoy at magsimula po muli tungo sa recovery. Again po, this video is for educational purpose, not for self-diagnose. If you need a professional help, magpa-consult po tayo agad. If you have any clarification or questions, just comment down below or leave any message. And don't forget to like, share, and follow my social media accounts. So, see you in another discussion and thank you for watching.